Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Tutok naman tayo dito sa last na naging game ng US Chess Championship. Dapat kahapon po natin i-update pero nagbigay daan muna tayo sa pakikiramay sa pumanaw na sikat na content creator Dania or Daniel Naroditsky. Ayan. Ngayon po, ituloy na kagad natin ang pag-update dito. Unahin natin sa laro ni Wesley So kontra kay Evander Liang at mamaya naman susunod kagad natin ang nagkapisakang laban sa pagitan nila Hansmoke Niemann and Woodward. Ayan po mga kamatsas. Okay, simulan na kagad natin ang ginawa ni Liang nag-E4, E5 si Wesley, Knight F3, Knight C6 at ayun pumasok po sa Italian game. Hindi pinasok ni Wesley yung Giocopiano proper talaga, no? Castling at nag-rook E1, develop D6 para i-develop na rin ang bishop, nag-A4 para pagka inatake yung bishop may aatrasan na at inatake pa rin. Aba, medyo kakaiba yun May aatrasan na pero inatake pa rin. Medyo nanibago ko dito sa tinira ni Wesley. C5, okay. Para mapigilan yung B4 tapos ibabalik din naman later on yung knight po sa C6. Nag-bishop D2, atake. Knight C6, Knight A3. Saan dadaan yan? Dito, dito. At nag-A6 para mamaya maka-B5. Nag-H3 muna para walang Bishop G4. At nag-Bishop E6, tinapatan na, exchange. Capture. At dito nag-C3. Ayan, para walang lundag ang knight dyan mamaya. At nag-H6, okay, prophylactic lang din para walang lundag ang knight dyan na makakailang ng atake. Knight C2, saan pupunta yan? Baka mag-B4 mamaya o kaya yung natural na ililipat yung knight dyan sa E3. Rook C8, ayun! Dito mga kamatsas, nagkawalaan na pala sa libro pagtira ng Knight C2. Ayun, ang bookline pa ay Queen B3, threat ang pawn at may tumira na rin ng B4 mga kamatsas. Okay? Knight C2 si Liang at nag-Rook C8 naman si Wesley. Nagpe-prepare siya na baka mamaya mag-break itong puti ng D4 o kaya B4, ready na po yung rook niya sa C-file. Naka-ready na. D4, aba, talagang hindi na sindak si Liang. Talagang sinalubong pa niya kung ano talaga yung gustong plano ni Wesley. Capture, at nag-D5. Ayun, sinabayan, kinapture din. Capture, exchange din, capture, okay, may pressure doon. Nag-B4, inatake ang bishop, atras muna, inatake naman yung knight, capture. At dito mga kamatsas, gracious ang binitawan ni Wesley Snipe, sabi nila. Brilliant ang ginawa ni Wesley. Pakiguess nyo po, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Knight E4, threat ang pawn sa F2. Nakabitin ang knight. Bishop E3. Good defense by Liang. Accurate po yung ginawa ni Liang. Kasi kung ang gagawin ay matatakam sa knight na nakabitin, magbi-bishop takes F2. Oh. King H1. Gaganon lang. Rook takes lang. Karay ko. Biglang pumreno lang. Ang lalim ng chess. Paano kung gumanon? May Queen D6. Kasi magda-Knight G3 na sugswang ang puti. Okay. So at least naunawaan natin may ganun pala, no? Kaya, sinanggam muna ni Liang yung bishop na malakas. Knight E7 para pag kinain ito, yung pawn ay depensado. Knight B4, sinundan ng atake. Queen D6, inatake ang knight. At kinapture na. Capture, okay, nakabitin pa yung pawn sa F2, Queen E2 dinipensahan at nag-Rook E8 para maghatid ng pressure sa E-file, nag-Rook A3 lang. Maingat na maingat din po dito si Liang, ano? Queen C5, threat, Queen B2 depensa, Queen takes B5, ayun, bumigay yung pawn, Rook B3, Knight F5, okay. Knight D3, atake sa queen at nag-queen A6. Hindi makapture yung pawn kasi bitin yung knight eh. Rook A1, ayan, para maalis yung queen na yan. Queen F6, queen to queen. At kinapture na capture and rook takes B7. Napakahusay din po ng
binabalik ditong mga counterplay ni Liang, ano? Rook E7 at kinapture-capture, Rook A7, Knight G6 para kontrolado yung E5 at nag-Knight D4. Ayun, Rook F7, check ganoon and F4. Kung tutuusin, parang mas maganda pa ngayon ang pawn structure ng puti, no? Kasi solid eh. Na-isolate yung pawn D5 eh. Knight H5 para habulin ng atake, nag-F5, Knight F4 exchange, Knight E5, sumugod si Liang, Rook E7, Knight E6, aba, nagsususugod. Grabe, delikado. Pag kinain ito, may Knight G6, oh. Threat Antore, tapos may threatening matcha sa dulo. Grabe itong Knight E6. Genie 5 ni Wesley. Tingin ko, only move yan eh. Only move mga kamatsas eh. Kasi ito na rin po yung binabala ko. Magda Knight F8 check. Pagka gumanon, may Knight G6, discovered check. Ay grabe. Only move yung G5. G4, atake sa Knight at kinapture na Knight G6 muna at nag-Rook B7. So pag chumek, may extra square na, hindi na nakamatchas na itsura. Knight F4, kinapture na capture and Rook. Okay, D8 para kuhanin ng pawn, gumanyan, kain, and then King F6. So it's a matter of endgame technique na lang mga kamatsas. Lamang ng isang pawn dito, si Liang pero double pawn eh. Pangit pa rin. King F2, nilagyan ng bakod, H4, and then yun hinabol. Gumanon, kain, King F3, ganoon. Yun, binigay na ni Liang. Okay, wise decision, check, check, and then tabla mga kamatsas. Ang ganda po ng pagkatabla nila, no? Kasi yung palitan eh, medyo may ilalim din eh, hindi rin biro. So, wag kayong maiinis kay Wesley ha. Still leading po si Wesley mga kamatsas. Kaya itong si Wesley, nakikita ko dito, nag-aabang-abang ito ng ng panalo niya, especially sa white pieces. Yung black, okay lang yan, di naman mapilit, mahirap naman talaga i-handle ang black eh. Kung tabla talaga, hindi wala magagawa. Ginawa naman lahat eh, nakita naman natin yung palitan, mainit naman yung mga lalim ng tire eh. Buti nga nakasurvive si Wesley, naka G5 siya eh. Only move kung hindi, mamimating net siya ron eh. Okay po. So mamaya tingnan natin yung standing mga kamatsas. Dito naman tayo sa naging laro nila Hans Mokniman. Nung makalawa pala tayo hindi naka-update kasi kahapon rest day mga kamatsas, walang laro. So mamaya pa lang ang laro ng next round. Round number 9 nila mamaya. Okay, white dito ang napaka-talented na Woodward. Bagong pasok ito sa championship ng US pero malakas. D4, Knight F6 si Niemann, Knight F3, E6, C4, D5. Ayun, Queen's Gambit declined at nag-Bishop F4. Bishop B4, parang may pagkaragusin ang datingan. Kinapture ang D5, capture ng pawn and then nag-E3. Okay, para ma-develop na to. Nag-insert ng C5. Talagang gusto ka agad guluhin ni Niemann yung sentro. Nag-C4 advance, Bishop C2 at nag-Queen A5. Dinagdagan ng load ng pressure yung Knight. Kinaslingan lang. Yan ang mga discarded dyan. Kung ako po, kakaslingan ko lang din. Kinaslingan lang din. Tanong, Coach, bakit hindi po pinatulan, hindi kinapture ilalamang ng isang pawn? Bakit hindi ginawa? Ano po ba ang meron? May Bishop D6. Sa isang pawn, ang kapalit, hindi muna kaagad makakapag-castling king safety yung black. Madidelay May bantay. Halimbawa, ibalik natin ito para sadyaing paalisin ang bishop na yan. Mamaya, mag-A4 lang. Halimbawa, mag-Queen A6 para paalisin ito, safety, mapupunta sa A3 square para hindi pa rin makapag-castling. Yan, nako delikado to mga kamatsas. Para lang malaman natin konting tira pa. Knight F8, pilitin natin makapag-castling to. Queen D2 and then Knight E6, Queen B4. Ayun na nga po Bago pa makapag-castling, marami ng mga kalokohang magagawa dito ang puti, mga ganyan-ganyan. Delikading. Okay, balik tayo. Kaya medyo alam nila yung ganyang temahan mga kamatsas. So, kinaslingan lang ni Niemann, nag-A4 lang. Tingnan nyo mga diskarte. Yung A4 ang lumalabas pong novelty. Dahil ayon sa mga linyang nagawa na, Rook C1, Knight E2, Queen D2, A3. Pero itong A4 bago ni Woodward. Tingnan natin yung bago na yan. A6. Ano naman ang meron? Halimbawa mga kamatsas, kunin na, nakapag-castling na. Ano naman ang meron kung kunin na yan? Ito pa rin. Edi Rook E8, mag-E5. Tingnan nyo po yung queen.
Kaya po nag-A5 ang puti para di makabalik, hindi makatakbo yung queen. Hindi makatakbo. Nako, delikading na naman. Delicate James. So, halimbawa, knight E4, agad-agad namang gulo. O, ito po tira, queen C1. Na pinapakain talaga ang bishop, subukan lang may ganun. Queenless. May check queenless. O, ayan. Kung hindi naman gagalaw, halimbawa, hindi pumalag, mag knight F6 lang. O, parang pwede na nga to, kulong na eh. Kulong na, no? O, ganun. Kulong na yan, ah. O, pero dito na lang daw ka-capture. Mas gusto ko na to. O, at least queen up. Gusto ko na tong version na to. O yan, tiningnan lang po natin mga kamatsas para may konting likot-likot kalikaw tayo sa nangyayari. Bakit hindi kasi kinain ilalamang ng pawn? So, importante maintindihan natin eh. Nag-A6 dito si Niemann at nag-knight E5. Oh, grabe, pamigay talaga yun, no? Pinatulan na ni Niemann, na inis na. Kanina ka pa nagpapakain, parang ganun, ano? Knight takes, bishop takes, and then queen B1, threat, wala pa naman threat. Ang threat ito. Okay, so may pressure, depensado. Queen A5, kinapture na, kasi wala naman palang rook B8 kasi may bishop. Rook C8, okay, pinatungan pa ng tore, queen C3 bumalik, queen B2, ayan, medyo nailang dito si Woodward. Gusto na makipag queen to queen, endgame na kagad, pero ang na-miss niya pong tira ay rook A2. Hindi kailangang na-passive kasi yung queen eh. Active na active yung queen dun sa B7 eh. Oh. As long as may bishop, safe yan. Okay. Balik tayo. Nag-queen B2, knight E4 pumasok, queen C1. Naku, parang may threat ng F3. Sabay bitaw doon, ano? Yung nakita natin kanina. Ayun, agad na tumakbo. Rook B7, threat. Gumanon. Rook B2, C3. Ayun, napadali naman dito si Niemann. Dapat daw pong tira ay knight D2. Ha? Knight D2? Naku po, ang hirap naman makita ng knight D2. Mahirap yun, mahirap. Malawak, malalim. O C3, rook B3, bishop D7 para talagang tibay na tibay yung pawn C3. Nag-rook A3 na talagang kakainin na to. Papabagsakin na yung paspo na yan. Nag-G5, atake muna, gumanon. Rook C6, kinapture-capture na po ayun. So dito po ay matagumpay na nakuha talaga ni Woodward ang paspo na yan. At dito po, hindi pa rin siguradong talagang winning na winning kasi opposite colored bishop ang natira. Pag na-exchange ang queen dito, nako po, opposite colored po kasi daming table. Mali ang ilag ni Woodward, dapat daw po ay queen F1. Okay, queen F1. Nag-queen D1, bishop G4. Nag-sacrifice, hindi pwedeng capturein. May rook C1 matcha sa ilalim. Kaya nag-F3 muna. Bishop F5. Ang dami po, sunod-sunod ang bad moves dito ni Niemann. Yun lang. Dapat daw po ay kainin na. Pero nag-bishop F5, H3 muna, extra pasingaw. Queen D5, okay. Talagang gusto ni Niemann, ikaw ang kumain, ako kakain dyan. And then may atake sa G2. Pero another bad move. Accurate daw po ay capturein na. Nag-queen D5, nag-F4 si Woodward. Good move. Good decision. Para talagang since naka-G5 na, mapa-expose ng lubos yung king dyan. Nag-H6 muna. Rook B3. Ayan na po, mangangalikot na. King G7. Nag-Rook B8. Queen to D6. Threat yung tore. D5. Kumounter si Woodward. Nag-F6. King H2. Ayan na, ready to capture na po yung pawn sa G5. So, pag kumain naman doon, anytime bitin yung tore. Kumain na nga kain, queen C8 and then queen D6. Itsura pa lang po mga kamatsas, nakahiga na ang position dito ni Niemann. Okay, grabe, ka-decisive positional advantage dito. Ba't kaya ganito pinasok ni Niemann? Ano? Kinain-kain, queen E7, another pingas na naman. Baka hindi kaya masyadong ina-underestimate dito ni Niemann ang opposite colored bishop. Naku po, ay kain-kain, gumanon. So, F5 check ang plano. Nag-F5 and then kinapture-capture lang. And King H3 papagapangin po. So, it's a matter of endgame understanding na mga kamatsas. Kahit opposite colored bishop ito, pero nakikita ko kasi na bukod sa may paspon dyan, since ang king side ay 2 versus 1, makakapag-produce pa rin ng may isang tatawid dyan. Ayun, gumanon, ganon. Yun, may isang tatawid Ayun, gumanon, ganon. Ganon. Okay, Phoenix muna sa dark squares para talagang totally
ay walang maatake, gumanon, ganon, ayun, ayun, dun aatake, dun ang daan, oh, yun, oh, talagang, yun, oh, yan ang mabigat dyan, may F5 kasi kung wala yung F pawn na yan, gaganon lang eh. Kahit gumanon lang or gaganon lang eh. O pero, nag F5, kinain ito, ayun, may F6. Ano pang pamigil ni Niemann sa F7? Gumanon, o di, kasi pagka gumanon may King E7, okay. Yun lang, may Queen sacrifice. Pag kinapture po kasi may F7, unstoppable Queen. Okay, grabe itong si Woodward, ano? Sino na ba mga tinalo niya? Tinalo na niya si Darius Zerx and Niemann. Dalawa pa lang ang tinatalo niya. At ito po, ang standing nila. Silipin natin. Standing. Para makita natin ng lubos. Standing nila after round number 8. Ayan. Nangunguna si Fabiano Caruana. Tied sila ni Wesley, 5.5 points. So wag pa rin papakasiguro si Fabi. Pag napuwing siyang isa at si Wesley tabla o kaya panalo, still napakaganda po ng pagka-leading dito ni Wesley. So may chance pa rin siya. Malaki ang chance niya na mag-champion pa. Okay? At expected pong kalaban ni Wesley sa next round, Sam Sevian. Ayan, isa rin pong suki niya yan. Sinusuki yan eh. Ni Hansmok Niemann, Wander Liyang ang kalaban. Yung nakalaban ni Wesley kanina. Okay, so ito naman po yung standing sa women's. Pang ilan na ba yung ating kababayan dito? Si Megan na nanatili pa rin pong nasa baba. Ayan, nagigain pa lang naman siya ng experience. Talagang makukulture shock ka, mabibigla ka talaga dito. Lalo na mga veteranong player na po yung nakahanay, naka-line up. Alice Lee ang leading sa kanila with a score of 6 points. 1 point lead. Pumapangalawa sila Zatonsky. Ayan, Paikidze, Carissa Yap, and then Sargsian. No, may mga nababasa ako. Meron pang nag-i-email sa akin. Coach, girlfriend ba ni Wesley so si Carissa Yap? Ewan ko. Bakit naman pati yun aalamin ko pa? Ayun po mga kamatsas, maraming salamat po. Yan ang update natin dito sa ongoing US Chess Championship. Abangan po natin ang magiging resulta ng kanilang round number 10. At nandito lang po si Coach, nakaabang at magbibigay po ng serbisyo sa inyo para sa mga bagay-bagay na mangyayari pa dito. Maraming salamat po. Kung kayo may mga comments, questions, suggestions, lapag nyo lang sa comments section below.